Bakit po si BBM? Bakit? Kasi matulungin Because siya. Lahat ng kailangan ng tao ay naibibigay niya. Duterte, nagmalang bilihin eh. Si Marcos ang umupo. Pinipigyan ka ng problema na magnanakaw si Marcos. Ayaw namin ng gano'n kasi napakabuting tao niyan. Kahit sa tatay niya, napakabuting tao tatay niyan. tutulungan kami ni Marcos. At mas marami kasing nagawa si Duterte kaysa kay Marcos. Si Marcos kasi may taon na rin nakaupo pero hindi naman naramdam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Parang puro gala-gala lang pinapakita niya. Bongbong mata. Puro kay Bongbong. Bakit po Bongbong? Bakit po siya mas magaling? Magaling siya, unang-una, wala namang patayan nangyayari dito eh. Saka pangalawa, lahat na kahirapan na nangyayari sa ating bansa, bibigyan niya kagad ng solusyon. Okay guys, nagbabalik po ang inyong Kuya Survey at nandito tayo ngayon sa may harapan ng DSWD Crisis Management dito sa may Recto. Alamin natin mula sa ating mga kababayan kung sino para sa kanila ang mas magaling na presidente. Si BBM ba o si Digong Duterte? Okay? Ito pong video natin walang cut at kayo na po humusga hanggang sa dulo at simulan na po natin ang ating pong survey. Sino ang mas magaling na presidente? Si Pangulong Bongbong Marcos o si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tara, let's go! Sir, magandang hapon, sir. Ma'am, magandang hapon. Pwede magtanong, ma'am, survey lang. Para sa inyo, sino mas magaling na presidente? Si Pangulong Bongbong Marcos o si former President Duterte? Parehas. Parehas para sa Number inyo. one yan. Parehas yung Oo. magaling. Kayo, sir? Kasi Duterte kasi, tumino ang Pilipinas. Tumino. Nabawasan yung mga, pero si Marcos okay. Para sa pagkain, nag-i-improve, siya, nakatutok. Food security. O yun. Okay. Number one yan, dalawa na yan. Okay, thank you. Kayo, sir, sino pa para sa Kay inyo? kay Bongbong. Bongbong, sir. Bakit mo si Bongbong, sir? Ano siya yung hindi corrupt. Hindi po karap. Ah. Thank you po, sir. Ma'am, kayo, ma'am. Para sa inyo, sino mas magaling? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte na presidente? Duterte po. Duterte, ma'am. Bakit mo si Duterte? Mas maganda po siya magunlad po ng Pilipinas. Thank you, ma'am. Naano niya yung mga adik, wala na sa mga kalsada. Nung siya, parang bumalik ulit. Thank you for your opinion, ma'am. Salamat po sa opinion, sir. Nanay, pa-survey naman, nanay. Para po sa inyo, nay, sino mas magaling na presidente? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte? Survey lang po. Si Digong. Sino, ma'am? Si Digong. Si Digong po, si Digong. Bakit po si Digong, nay? Kasi lahat ng adik Nawala. nawala. Tsaka yung ngayon bumalik mas marami. Opo. Hindi, wala po, survey lang, survey. Tsaka yung Hindi po. ayuda. Yung ayuda Ayuda po? ng mga hindi lahat. May yung mga pinagkakatiwalaan niya, may pinipili. Mas Kanino po- lamang. Sino po yun, nay? Kay BBM? Oo. Nasa harapan po kayo ng DSWD. Ano po ginagawa nyo rito? Ay, kay Digong, hindi nung una. Kay Duterte lahat, okay. Mas gusto nyo po siya? Mas magaling siya para sa inyo? Oo. Thank you po, nanay. Thank you. Kasi kay Bongbong Marcos, yung DSWD, okay naman. Okay naman po. Oo. Okay. Okay naman sila lahat. Pero overall, mas gusto niyo si Digong. Oo. Mas magaling. Mas magaling. Mas Mas tahimik. maraming at saka tahimik, mapayapa. Na yung mga adik, Opo, mga adik. natutukhang. Ngayon hindi na sila tako. Thank you po. Saka kasi sa lugar namin, maraming Saan po ba lugar niyo, nay? San Andres. San Andres. Dito po, malapit lang. Oo. Sige, thank you po, nanay. Thank you. Salamat. Ito, ano ba ginagawa niyo rito, nay? Ano meron dito? Yung hindi, yung kasama namin humingi ng tulong kasi ako cancer patient ako. Cancer patient po kayo? Oo, kay Hanil ako na ako 20 every 3 months. Okay, thank you po, nanay. Thank you po. Nasa harapan po tayo ng DSWD, no? Sila, nanay, naghihintay po sila ng tulong, no? Galing sa DSWD. Baka sakali. Hindi po. Nag-survey lang naman po kami, ma'am. Kung gusto niyo pong sumagot kayo, ma'am. Gusto niyo po bang sumagot? Sino pong mas magaling na presidente para sa inyo? Si Digong o si Bongbong Marcos? Si Kuya.
kuya, sige, ano. Sino po nanay sa inyo? Bongbong? BBM ako kuya eh. Bakit? Ikaw nanay, Bongbong ang mas magaling. Ikaw sino po? BBM. Kayo po? Bongbong din. Parehas po. Ma'am, bakit po si Bongbong ang... Kasi alam mo kuya kung bakit ayaw ko sa kanya kasi di ba yung sa tukhang ang daming kinawawa dyan. Ayaw niyo po yung ganun. Ayaw ko ng ganun kuya na patayan. Gusto ko yung sa magandang usapan lang. Kayo po, ma'am. Ganun din. Opo. Kayo po, ma'am. Ba't si Saka sa Bongbong? kanya Mas kuya. mabait kasi si Bongbong. Kababayan namin yan. May Locos? Yan. At saka yung kanya kuya, kay Bongbong kuya, yung di ba yung Spratly Island, di ba nagsawalang kibo si Digong? Sa kanya po nakita ko ipinaglaban niya. Bilib po ako sa kanya. Saan po yun? Sa West Philippine Sea? Opo, yun po. Di ba sabi niya wala siyang ibibigay kahit konting kapiraso sa Pilipinas, o di ba? Hindi bibigay ni Bongbong ang kahit konting piraso sa Pilipinas, hindi niya ibibigay. Bilib po ako sa kanya. Kasi pinaglaban niya ang Gusto niyo Pilipinas. po. Sabi ni Digong, weak leader daw to eh. Ay, hindi po ako naniniwala. Kuya, tsaka yung inasikaso ni BBM yung rape. Ano po? Yung sa rape na bata. Okay po. Yung na-rape na bata yung inasikaso niya yun. Kasi yun, dahil na-rape yung batang yung mga, tagal na buwan na yun. Tagal na yun, 227 Kapag hindi pala yun ay, yung umiyak, naiyak siya dun eh, di ba? Naiyak pa siya. Yung 2027 nung umiyak na si BBM. Na-rape na, pinatay pa. Opo. Yung isang bata eh. Kasi ano lang yung 12 anyos lang yung batang yun. Nakalimutan ko na pero napanood ko din. Na-rape doon. Ha? Your father. Kinulong yun. Si BBM ang nagpakulong doon. Ay, yung mga ganun pala, napapanood niyo pala yung mga ganun. Alam niyo po, sige po. Kaya nanay, bakit kanya? Ano sabi niyo kanina? Ba't gusto niyo si BBM po? Wala ako Diyos. Kaya na, sino po mas gusto niyo sa dalawa? No comment, sige po. Sige po. Thank you. Kaya may tatanong ako. Di ba ang vlogger tumutulong rin? Oh? Ang vlogger daw po tumutulong Ay, yung mga yung mga malalaking vlogger po yun, opo. Yung sa amin naman po kasi, katulad ng vlogger po ako, maliit na vlogger lang po ako. Tawag dito, maliit na vlogger, yung mga malalaking vlogger po, yun po yung mga talagang all out tumutulong. Kasi ang kinikita lang po namin, yung commercial ng, pag may video kami may commercial, pagka po kasi konti lang ang nanood, wala pong kita yun. Kailangan po mag-million views para kumita po kami. Pag hindi nag-million views, wala po. Ibang million plus na vlogger, kuya, tumutulong. Ano na siya? May ano na siya, tumutulong na siya sa... Opo, kasi malaki po kinikita nila. Tsaka yung iba po kasi, nagpo-promote sila ng sugal, kaya malaki kinikita nila. Ako di po nagpo-promote ng sugal eh. Pero ako naman po, tumutulong po ako, pero hindi ko po kinakamera. Pag tumutulong po ako, walang camera. Opo. Nagpapakain din po ako ng mga street children, pero hindi po ako nagkakamera. Opo. Barangay tinutulungan. Opo. Yung vlogger. Kasi katulad ko kuya, homeless ako. Pero sabi ng vlogger, tutulungan daw po kami. Hanggang hindi po kami tinutulungan. Ayoko po kasing gawing content yung pagtulong. Kasi parang pinagkakakitaan ko po kayo pag habang tinutulungan ko kayo. Kaya ayoko pong gawin yun. Kasi iba may nakasama kami na homeless. Hindi na po gagawin sa Robin, Saan po yun? Manila. Ay, hindi pa po. Vlogger. Marami po. May mga Opo. Sige po, nanay. Good luck. Salamat po sa inyo ha. Sana mag-okay po kayo. Ito po, sa YouTube, Jason Eliasar. TV. Sige na, sana makuha niyo po yung gusto niyo kunin dito sa DSWD, no? Opo. Thank you po. BBM, kuya, tulungan niya may... Sige, sabihin niyo po. Napapanood po ni BBM yung vlog namin. BBM, tulungan mo naman yung mga senior citizen dito na nahihirap pumila sa DSWD. Tulad namin, PWD kami. Hirap din po kami sa pangkabuhayan. Tulad po namin, hirap po kami sa pangkabuhayan dito. Nasa lansangan lang po kami, BBM, tulungan niyo po kami dito. Alam niyo po ba yung mga vlog namin napapanood ni BBM? Yung pangalan lang. Napapanood po nila yung vlog namin. Malay niyo marinig yung sinasabi niyo, Nay. No? Opo. Sige po. Kuya, pugi ka sa amin. Nay, baka gusto niyo pong magbigay ng message sa Pangulo. Napapanood po ni BBM yung mga vlog namin. Alin po? Baka meron po kayong message sa Pangulo kay BBM. Ang gusto lang po namin yung dito sa DSWD, yung hindi naman masyadong mahigpit sa pagbibigay ng ayuda. Yung proseso kasi nag-cut off sila maaga pa eh. Wala pang alas 9 nag-cut off na sila. Ang ano daw nila na number hanggang 400 lang. Dapat naman kami kanina bago pa kami mag-alas 9 nandito na kami. Wala na kami nakuha ang number. Kanina pa kayo nakaupo dyan. Oo. Ngayon, kanina pa kami dito nakaupo. Wala kaming
almusal. Wala pa kayong kain. Wala pa kaming kain, sir. Nagkatsaga po kayong pumila dyan. Kasi wala kaming pera eh. Hindi kami dito pipila. Wala kaming pera. Eh, pambili lang namin ng gamot tulad sa akin. Pambili ko ng gamot, wala ako. Kaya magtsaga ko dito pumila. Sige po, sige po. Merienda kahit na ano lang, oh. Ito na, ibigyan ko kayo. Kaya lang, wala akong pera eh. Wala pa kami Sa malamig lang, oh. Okay lang yun, kuya. Wala, pagkati-hatian nyo lang. Kayo po lahat, ha. Ayan, oh. Lahat po kayo, bili po kayo ng pagkain nyo, ha. Sige po, sige po. Thank you po, thank you po. Yun na po, yun na po. Yun lang po pera ko, eh. Hati-hati na lang po kayo doon. Okay, thank you po. Tatanungin natin sila, ano. Nanay, survey lang. Sino ang mas magaling na presidente para sa inyo? Si Digong o si BBM? Survey lang po. Para sa inyo, sino mas magaling sa dalawa? Siyempre, di ko muna. Sunod na to. Kasi bago pa lang siya, bago pa lang siya. Ito. So, kay President Duterte kayo? Ha? Duterte po kayo, ang mas magaling. Oo. Okay, sige po. Thank you po, Nay. Thank you po. Okay, sir. Survey. Sino mas magaling na presidente? Hindi mo napapakita mo ako. Sige, sige. Takbang yan. Si Digong o si Duterte ang mas magaling? May presidente. Para sa'yo. Okay naman sila pareho. Parehas na magaling para sa'yo. Okay, sige. Thank you, thank you. Ikaw, ma'am, para sa'yo, sino mas magaling na presidente? Si Tatay Digong o si BBM? Si BBM para sa akin. Bakit si BBM, ma'am? Kasi dati tatay niya si Marcos eh. So ibig sabihin, like father, like son. Si BBM po yung nagawa niya ngayon. Okay naman, magaling. Pero okay naman sa okay naman. Thank you po, ma'am. Thank you po. God bless. Lalaki tayo sa banda. Nanay, pa-survey naman kung pwede, okay lang. Para sa inyo po mga senior, sino mas magaling na presidente? Si BBM o si Duterte? Duterte po. Okay po na, sino mas magaling para sa inyo? BBM o Duterte? Ayun. Hey ma'am, sino mas magaling para sa inyo na presidente? Wala. Wala. Hey ma'am. Duterte. Duterte po, Duterte. Kayo ma'am, sino mas magaling na presidente? BBM ako. BBM din po, okay. Ito. Kaya ma'am, sino mas magaling na presidente? Si BBM. BBM po? Kaya ma'am? BBM po. BBM. Sir, kayo? Duterte, nagmalang bilihin eh. Si Marcos ang umupo. Okay. Kaya kayo Duterte? Duterte. Okay. Kayo naman, ba't po BBM ma'am? Basta po, kahit sino namang presidente, kung talagang mahal din talaga. Opo. Kaya nanay, ba't BBM po ang mas magaling para sa inyo? Maganda rin ang patakaran niya. Maganda pa yung patakaran. Thank you. Nanay kayo po, pwede matanong, sino mas magaling na presidente para sa inyo sa dalawa? Sana nga si Marcos. Opo. Hanggang ngayon, nandito pa ako. Hindi, may letter ako kay Marcos, hindi ako papasok doon. Ay, ganun po. Sige ma'am, sabihin niyo ma'am, baka napapanood po ni BBM to eh. Ito yung vlog namin. Ayoko na ho. Sige ho, mag-iintay na lang. Talagang gagawin ng Pilipin, mag-intay, magtiyaga. Medyo mahaba yung proseso na eh. Oo, kasi hindi ako nakahabol ng number eh. Anong oras po kayo dumating dito? 10. 10 o'clock. Mga 9:30 4 o'clock, nung 10 na yata, nakat na, 400. Oo, Sana makuha niyo pa rin yung araw na ito na eh. Hindi na daw eh. Kaya mauuwi na ako eh. Babalik na lang kayo. Hirap na ako eh. Sakit na ng tuhod ko eh. Taga saan ba kayo, Nay? Mandaluyong. Medyo malayo-layo ah. Oo. Number one, Abalos. Abalos. Boboto niyo ng senador sa Abalos. Yes, taga Mandaluyong po ako. Ma'am, ulitin ko tanong, nakalimutan ko sagot niyo. Sino sa inyong gusto niyo? Siguro, ewan ko, parehong Kung pipili kayo ma'am, na isa sa kanila, sino mas magaling? Kung isa lang. pare-pareho lang yan. Ito na lang ulit. Si BBM na lang. Oo. Thank you ma'am, thank you po. Sana ma'am, makuha niyo. Sana makakuha po kayo ma'am, no? Hirap na ako. Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, baka sakaling nanonood po kayo na mapanood nyo itong video natin. Pakita mo, ito po yung mga pila ng mga senior citizen. No? Ayan. Opo, ayan. Inaano po nila, ang sabi po nila, yung proseso sana medyo maluwag ng konti. Meron po kasing cut-off na tinatawag eh. No? Pero sana maging maluwag daw po yung proseso. No? Ayan. Opo, kagaya nung sa kanina, si nanay, cancer patient, no? Sige po, thank you.
Nay, pa-survey naman. Para sa inyo, sino mas magaling na presidente? Si Duterte o si Bongbong Marcos? Bongbong Marcos. BBM! Hindi kayo? BBM! Parehas lang. Ay, parehas na. Vote, Opo. Bakit ba si BBM? Bakit? Kasi matulungin siya. Lahat ng kailangan ng tao ay naibibigay niya. Ayun na ganun. No, because mas priority ni BBM kasi para sa lahat yan. Kasi tatay yung naging. Ayoko ni Duterte kasi sa kanya patay. Oo, na kay Duterte ang lahat ng kaso. na kay Duterte, papatay. Papatay ni Duterte lahat ng tao. Kaya ma'am, sino mas magaling para sa inyo? Si Marcos kami. Marcos pa rin kayo, ma'am? Oo, Ma'am. kasi Marcos pa rin. matanda Marcos na kami. Hindi, sa kanilang dalawa, hindi po siya po lang kayo, yung dalawa, ma'am. BBM pa din kayo. Mas magaling pa rin siya. Ayokong pinipirgyan ka ng problema na magnanakaw si Marcos. Ayaw namin ng gano'n kasi napakabuting tao niyan. Kahit sa tatay niya, napakabuting tao tatay niya. Tutulungan kami ni Marco. Ikaw kuya, sino iboboto? Hindi po ako pwede magsalita kasi nag-survey ako, kailangan neutral po ako. Pero meron ako syempre. Di ba? Meron ako. Pinagisnan ko na mga Marcos. Sige po, thank you. Guys, kayo sir, sabi nyo, Marcos talaga. Naniniwala po talaga kayo na makakatulong si BBM sa inyo po? Opo, yes! Makakatulong siya. Opo. Opo. Thank you po, thank you. Yan, maganda man. Opo, thank you po. Sir, kayo po, sino mas magaling na presidente para sa inyo? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte po? Siyempre, Marcos. Marcos pa rin po kayo, sir. Siyempre talaga. hindi ba nagbabago yung ano niyo, sir, pananaw niyo? Kasi edad ko lang to Sino po, si BBM po? Si Marcos. 64? 64 na po kayo? 66. Ay, 66 na ba siya? Napag-iwanan na ako. Matanda pa nga pala ako diyan kitumpong Ganun po? Oo, 68 ako Sige po. Thank you. Sir, survey po, kanina po, para sa inyo, sino mas magaling na presidente? Si Bongbong Marcos o si Rodrigo Duterte? Survey lang. Survey daw Sino para sa inyo, sino? Sir, sino para sa inyo mas magaling? Si Bongbong Marcos o si Duterte na presidente? Survey lang po. Duterte daw. Duterte po ka? Duterte, thank you po. Sir, survey lang po, sino mas magaling na presidente para sa inyo? Si Bongbong Marcos o si Duterte? Si Duterte. Duterte po kayo, ma'am. Sino po? No comment kayo, ma'am. Sir, bakit po si Duterte po ang mas magaling para sa inyo? Mas marami kasing nagawa si Duterte kaysa kay Marcos. Si Marcos kasi may taon na rin nakaupo pero hindi naman ramdam yung nangyayari dito sa Pilipinas. Parang puro gala-gala lang pinapakita niya. Di katulad ni Digong, pagkaupo pa lang may mga pinakita na kagad, may mga ginawa kagad para sa bayan. Ayun lang. Salamat po, sir, sa opinion niyo. God bless po. Thank you. Yan. Narinig natin ang opinion ni sir. Okay, maliwanag pa po sa sikat ng araw ang kanilang mga opinion po. Ang haba pala ng pila dito. Haba. May. Mahirap tulungan. Ay, May. Alam niyo na napapanood na ni BBM tong vlog namin. Manawagan po. Ano po? Manawagan po kayo sa Pangulo. Baka mapanood kayo. Mr. President, lahat naman mahihirap, tulungan nyo. Lalo na yung mga nasa ospital, mga may sakit. May pasyente ba kayo? Wala. Kayo po yung... Partner ko. Okay tayo, manawagan po kayo sa Pangulo. Ako po sa pamamagitan ng sa aming kalat-latan ng mga nanghihirap at saka yung may mga sakit. Minsan, ang nabibigyan nila, yung mayroong kaya. Yung kami naghihirap na humingi ng tulong, binabaliwala. Paano ba gagawin namin ngayon? Ganito na lang ba kami, kahirap? Kailangan naman, harapin naman yung kahirapan namin, parang hindi kami masyadong api. Bakit nyo nasabi yun tayo? Ano ba yung, ba't ba kayo nandito ngayon? Humingi po ng tulong sa... Ano pong tulong ang hinihingi nyo? Sa mga nararamdaman high blood, at saka yung katarata, mga yung inaano namin, yung mga kailangan namin sa ospital. Okay. Kasi wala po kami pambayad o panggastos. Hirap po kami. Pero natutulungan ba kayo o hindi po? Wala po sa amin nakakatulong kundi kami gumalaw. Kaya lang, lalapit kami sa kanila na matulungan. Ang problema, pagdating sa mga CI, pagdating sa mga ayuda, pagdating sa mga mayroong protocol o magbibigay sa amin ng tulong, oras sa lalapit kami sa mga ganyan na senado,
na mayroon ayuda, sasabihin, ay wala kayong record dito. Ay, wala kasi listahan. Wala sa listahan. Pero lilista nila ha. Lilista nila. Sasabihin nila wala listahan. Oh. Teka tayo, linawin po natin. Meron pong ibinibigay na tulong. May binibigay na tulong. Pero ang problema, yung proseso. Tama ba? Yung proseso, napakahirap kasi nasa bulsa. Okay. Kasi po, ang pagkakaalam ko po, yung pamahalaan, meron pong nakalaan para sa inyo. Kaya lang hindi po nakakarating minsan sa inyo? Yung ibig niya sabihin? Wala po nakakarating sa amin. Ang nakakarating muna sa barangay. Bago makarating sa amin, pinipili nila yung pwedeng bigyan. Sila lang. Opo. Pero nasunod po ba kayo sa propeso? Di ba kailangan meron kayo yung indigency, ganon? Ay, kailangan po yun. Kailangan po yun. Kasi pag oras naging ng protocol ng gobyerno, kaya DSWD, o ganito kailangan ninyo, o kaya sa City Hall, mga requirements, ginagawa naman po namin yan. Nagagawa niyo po yun? Nagbibigay naman po sila. Okay. Ang problema lang, pagdating sa mga ganyang problema, ang kailangan namin, wala kami masilip. Kasi sila may hawak lahat. Alam mo bakit? Ay, ibig sabihin wala masilip. Wala kami makuha sa kanila. Oras na kailangan namin na, oy, nakalista ba kami dyan? Oy, kami ma-apply ng ganito. Ay, wala pa kayong ganyan. Eh, siyempre, paano kami makakilos pag wala kaming pera, pamasahe? Paano kami maka-apply ng ganong sistema kung kami makakapasok sa City Hall? Makarecord ang mga pangalan namin. Siyempre, wala kami ayuda. Kasi problema din po yung pagpunta rito, yung pamasahe, pagkain, merienda. Po, gutom na kami sa kakapila namin. Madaling araw pa kami rito. Hanggang ngayon, wala pa. Tay, ilan taon na po kayo? 61. 61? 61. Opo. May trabaho po ba kayo? Ano pa ako, driver? Opo. Kaso nga lang, ang biyahe ng sasakyan, ng taxi, wala nang kinikita kasi napupunta na sa mga Grab, Angkas, Joyride. Eh, alos yung mga private, dumagdag. Dahil ang balita, yung LTO nagdagdag ng mga private Grab. Kaya, sinuminti itong mga sasakyan ng mga taxi, parang nawawala ng pasahero eh. Kaya sipin mo, maghapon na lang hanggang gabi, ang biyahe namin, 6 na piraso na lang. Hindi pa nakaka-boundary. Kaya ko po tinanong sa inyo, tayo, yung may trabaho kayo. Kasi may mga nagko-comment na bakit hindi daw tayo magtrabaho. Pero kayo may trabaho kayo, kaya lang hindi sapat. Hindi sapat, kulang pa. Kumita ka man ng 300, kulang pa. Kumita ka ng 500, kulang pa. Tapos kailangan yung gamot, kailangan yung pampacheck up. Eh, yung gamot na lang bibiliin mo. Yung pagkain mo ngayon, ang mahal pa ng mga ulam ngayon. Bigas. Ay, mayroon ka pa nag-aaral. Paano na? Yung tubig ilaw. Sa'yo lang, kulang pa yung 300. Kulang pa yung 300. Eh, magbabudget ka ng 2 kilo isang araw. Ang anak mo, 4, 5. Hindi sapat yun. Mamamasahe ka pa. Kaya kailangan nyo po ang tulong ng gobyerno. Kaya tulungan ng gobyerno. Kaya mga kababayan, narinig po natin sa tatay, no? Yung hinaing po nila, meron naman po talagang nakalaan ng gobyerno para sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya lang, minsan ng problema, pag naibaba na po yung pondo doon sa baba, no? Doon sa nagkapa-implement, minsan po hindi nakakarating sa mga mahihirap nating kababayan. Katulad ni tatay, no? Kanina pa sila nakapila, madaling araw pa lang yung iba, nandito na. Yung iba, sakto-sakto na pamasahin nila, walang pangmerienda. Ilang oras sila nakapila sa init ng araw, walang pangmerienda, walang pambili ng tubig. Nagtitiis para lang makakuha ng tulong dito sa DSWD. Wala naman po problema sa national government. May binibigay naman po. Kaya lang ang problema, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, baka nanonood po kayo. Ang problema po, yung pondong pinapadala nyo sa local government, hindi po nakakarating lahat sa mga kababayan nating mahihirap. Nahaharang po, tsaka sabi ni nanay, hindi po sapat. No? Kaya sana po, kung mapanood nyo po ito, sana makatulong pa po tayo na yung mga pinapadalan po natin ng pondo na local government, mabusisi po paano nila dinidistribute yung pera sa mahihirap. Kasi po yung iba hindi nakakarating sa mahihirap talaga eh. Baka nabubulsa po ng mga ibang nasa local government. No, sana mapansin po ninyo, mahal na Pangulo. Ayan. Sige po, Nay. Thank you po. God bless po, God bless. Nay, thank you po. Thank you po, Nay. Thank you po. Thank you po. Saan dito? Kaya, ano po? Ma'am, survey naman, oh. Tanong lang, sa dalawang Pangulo, si Tatay Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos, sino mas magaling para sa inyo, sa dalawa? Opinion mo lang.
Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ikaw, Ma'am Duterte. Duterte ako. Hindi magkakamay, ha? Bong Duterte, tsaka Bongbong. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Tatay, pasurvey naman. Tanong lang. Sa dalawang pangulo, si Duterte at si Bongbong Marcos, sino mas magaling para sa'yo? Sa akin yan. Bongbong Marcos, sir? Bakit po? Ilocano ko eh. Ay, Ilocano din kayo, sir. Okay, thank you po. Kayo, ma'am. Sa dalawang pangulo niya, si Pangulong Bongbong at si Pangulong Duterte, sino mas magaling for you? Bongbong. Bongbong, ma'am. Kayo, sir? Bongbong din. Bongbong din. Kayo, ma'am? Parehas lang. Bongbong mata. Puro kayo Bongbong. Bakit po, ma'am? Bongbong. Bakit po siya mas magaling? Magaling siya, unang-una, wala namang patayan nangyayari dito eh. Saka pangalawa, lahat na kahirapan na nangyayari sa ating bansa, bibigyan niya kagad ng solusyon. Solution po. Thank you po, thank you. Ano sabi naman? Parehas na. Parehas na. Parehas na. Gusto naman parehas na. Thank you, thank you. Ikaw, sir, kanino ka mas may tiwala sa dalawa? Marcos. Marcos. Ay, ma'am, survey lang. Kanino kayo mas, sino ang mas magaling na presidente? Si Marcos o si Duterte? Para sa inyo? Si Marcos. Marcos. Sino mas magaling na? Tatay niya. Yun! Hindi, sa dalawa. Eh ako kasi, kay Presidente Duterte, marami kong naano nun siya pang ano ng pandemic. Ano, ayuda? Hindi, yung ginawa niya sa ano. So, between BBM and Duterte, na Kasi presidente? kailan lang itong Mas ano ako kay Duterte kasi nakita ko yung ginawa niya. Ngayon, gagawa pa lang si... Kasi hindi pa kompleto yung kay BBM. 2 years pa Pero lang. pag nakumpleto na siya, Tsaka new husgahan. Ikaw, ma'am. diba? Di ba sinabi ko na kanina? Ay, kayo ba kayo na daw? Sige. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Sa ngayon, Duterte kayo. Ngayon kayo, Marcos, ma'am. Father Kayo, niya, ma'am. Oh, number 1 yun. Kasi marami na siyang project na nagawa. Si BBM, ma'am. Si BBM, ha? Si Opo, si BBM. Oo. Alam niyo po, madami mga nagawa na si BBM. Alam Yes. niyo po? Opo. Aware po kayo, ma-updated po. Yes. Ako hindi updated pa kay Ano ba yung project na gawa daw kaya hindi pa updated? Hindi pa, ma'am. Hindi pa updated. Ano ba yung project ni BBM? Hindi ko kami BBM? updated kasi hindi ko ganun ako masyado sa At ma'am, panoorin niyo po yung mga vlog ko, makikita niyo po. Ano ba? Ano? Ayan po, sa YouTube. Mga kalamidad katulad nito, Opo. maagap ang mga alipuris niyang nag-iintindi sa mga nasalanta, ganon. Bakit sabi ng mga DDS support na Duterte supporter, wala daw ginagawa? Opo. Sabi ng mga DDS, ng mga wala daw ginawa ito daw nung bagyong Christine, wala daw ginawa si BBM. Hindi totoo yan. Responde siya eh. Pero mas konta, alam mo. Hindi siya, napanood Hindi ko yung totoo yan. Maagap pa. Yung sa sa Christina Bagyo, napanood ko yung ano niya. Meron po siyang Nakabidyo ginawa. ka, Okay lang, ma'am. napanood ko yung Kaya, sir. Hindi naman totoo yung sinasabi, ano eh, Teka basta na, sino yung mas magaling para sa'yo, sir? Bongbong? bongbong ako. Sabi nila, Dahil nung hindi pa presidente yan, tumutulong na yan. Kasi yan, hindi nila sinasabi nila, ay, ganito, wala na, mawawala yung mga adik. Nasa ba yung mga adik? Eh, hanggang ngayon may adik pa rin. Mga project nung nakaraan na kay ama niya, pinagpatuloy niya, binuhay niya lahat yung mga project na... ng tatay ni BBM. Yes. Pero yung si Presidente Ferdinand Edralin Marcos, Wow, complete! 101%. Yes! Number 1! Thumbs up kami lahat dahil napakalaki ng bagay na ginawa sa buong Pilipinas. Correct. Ang mga mahirap, hindi naghihirap. Ngayon, Ganun po ba ang buhay nung time niya, nung panahon niya? Nung panahon ni tatay ni BBM? Napakagaang ng buhay ng tao nung panahon ni Ferdinand. may halaga pa ang sentimo. Kasi 72 na ako, kaya alam ko may edad. 72 na kayo? Meron na ako. Wow, hindi na tama, ha? Oo, may ulam mo. Para lang kay 71, ha? Wala mo pa ako. Hindi naman totoo. Okay. Hindi, totoo lang, napakahusay ni President Ferdinand Edralin Marcos. Ma'am, ano po masasabi nyo doon sa sinabi ni Inday Sara, ni Bibi Sara, na hukayin ko yung bangkay ng tatay ni BBM, itatapong ko sa West Philippine Sea? Hindi proper sa isang vice-presidente ang magsalita ng ganon. Hindi proper. Very improper talaga. Pinalibing nga ng tatay niya sa... Parang walang pinag-aaralan yung ganon. Na magsasabi ng ganon. Bibigyan na bayani? Ng mga bayani, kasi gaganon. Edukada si Vice President, pero ang salita niya ay parang hindi tugma. Hindi po dapat sinasabi ng... Yes. Sabi ni, nito, si Tatay Digong, sabi niya, kaya daw nasabi ni BP Sara to, yun, nung anak niya, nagbibiro lang daw. Hindi pwedeng ibiro yung mga bagay na yan. Kung ano lang sa bibig Ang edukadang tao, hindi pwedeng ibiro yung ganong klase ng mga salita.
Hindi makatao yung ganun salita. Sige po. Thank you po. Nararamdaman ko yung emotion ninyo. 78 na po. Opo, opo. Alam na lang po yung mga accomplishment ni Ferdinand Marcos nung araw. Pinagpapatuloy ngayon ni Bongbong. Alam mo, nung panahon ni Presidente Binuhay niya. Marcos, ang isang sako ng bigas, ha, na pinakamaganda yung binuhangin, 350 pesos per sack. Wow. Ano yun yung 50 kilos? 50 kilos, 2,500, 3,000. Saka pa isang pinaganda dyan kay Bongbong, namamasyal siya sa mga lugar, personal niyang pinupuntahan ang mga nasalanta ng kalamidad. Yes. Oo. Buti alam niyo po yun nakikita niyo po. Oo. Yung iba sabi wala ito talaga ginagawa Ay, Totoo yun. Marami siyang ginagawa. Ayun pa lang nga dito, Duterte. Wala siyang ginawa kundi mag-lockdown, kaya naghihirap ang taong bayan. Lockdown dito, lockdown doon. O, di ba? Dapat ang nilalockdown nila, kung saan talaga may COVID, yun ang ilalockdown nila. Nung naupo si Marcos, ang timano, inalis niya yung lockdown O, nagkaroon ng trabaho yung mga tao. Yung panahon ni Duterte, naghirap-hirap ang tao sa kala-lockdown nila. O, di ba? Wala ng trabaho. Yung ibang namumuhulan dito sa ating bansa, nag-aalisan. O ngayon, unti-unting bumabalik yung panahon ni Bongbong Marcos. Yung panahon po ba ni President Duterte, mura ba ang bigas po nun? Hindi ko pa matandaan. Walang murang bigas ng panahon niya. Parang tumaas din. Yung galunggong na nung araw sinasabi nila na makontrol nila, hanggang ngayon, pataas pa rin. Pareho lang nung panahon ni Duterte. Yung mga tungkol sa bigas, ganun po, hindi po nagkakalayo. Sige po, magandang marinig po ng mga kababayan natin yung sinasabi ninyo. Tungkol sa PhilHealth, sir, di ba? Duterte! Saka sa... Nung panahon ni wala silang ginawa kung anong mga pangungurap sa PhilHealth. Saka doon sa, yung dito kay Duque. Di ba? Department of Health. Sa Department of Health. Wala silang ginawa kundi mangurap Kung ano nung pinagbibili nila, hindi naman nila binibigay sa taong bayan. Ano ginagawa nila? Binebenta lang nila. Nagugulat po ako sa mga sinasabi niyo. Totoo. Yun ang totoo. Yung mga senior, dapat hindi nakakalabas nakakalabas yan, nakapag-exercise. Ano nangyari? Ginawa nila. Ay, COVID nanay, bawal kayo. Binuno nila kami. Gusto ng matanda bumili ng parang nila, hindi makalabas. Tama mali, nanay? Kung talaga bago, hindi ako makalabas, ayaw papunta. Oo, di ba? Ayun yung mga matatanda, yung mga senior, ng mga nanay, ang tanongin nyo para malaman nyo kung araw ng puro lockdown. Ano nangyayari? Ano tayo naghirap dahil sa lockdown na yan. Nyari ako ubo. COVID agad? Ano yun? Pero panahon ng mga konting ubo. Siyempre, COVID agad yun. agad? Dapat hindi ganun. Parang hindi normal yung ubo. Umubo ka lang, COVID agad. COVID ka agad. Pag nilaglat, COVID. Konting ubo lang. Ako nga yung kapatid ko na hospital nagsaksak sa sarili. Ang kinamatay daw, COVID. Ano kinaiba nung sinaksak na hindi ba inuubo yung kapatid ko, hindi naman Tapos sir, tapos ang inamin nila, COVID daw. Kaya sabi ko, naku, ano ba yan? Bakit konting COVID kagad? Bakit pinakataas niya? Hindi siya nanalo senador Disappointed ako kasi hindi siya nanalo senador. Okay lang po yun. Mag-request, paalis ng Nagkakala naman. Oo naman. Artistahin. Taga-saan pa kayo? Dito lang po, malapit lang po rito. Sige. Pwede ba picture of it? Sige pa, para panoorin niyo po Panoorin ko nga yung mga vlog mo. Sige nga. Ako talaga. Ay, inuunahan ko na po kaya. Normal lang po may mga nambabash sa social media. Normal lang po yun. Normal lang po yun. Kasi si BBM nga, katakot-takot na bash siya inaabot niya Hindi siya... Hindi kumabait ng presidente yan. Lahat ng sinasabi nila. Hindi siya sumasagot ng masama. Hindi siya nagigilty. Samantalang busy natin, iniimbestiga pa lang, guilty na. Ayaw pa magpaliwanag sa Senado at sa Kongreso. Bakit ayaw magpaliwanag si BP? Kitang-kita naman yung anomalya doon. Siya ang pinaka-head sa education. Dapat siya ang mag-intindi ng lahat, paliwanag na lahat-lahat.
Bakit iniiba niya ang kwan? Topic. Topic. Hindi niya sinasagot ng tuwid. Ito tayo, ito, Yung nakaraan na administrasyon siya akong teacher, pero nakaranas ako ng guns. teacher po yan eh. Yes. Naguns kami sa presinto. Tinutukan ako mismo ng baril ng guns. At pinalitan lahat yung laman ng baluta. Kailan po yan? Year ano? Ano nakaranas po kayo ng gano'n? Yes. Sa bibilang po, sa bilangan? Yes. Anong di pa po automated? Hindi pa automated noon. Bakit tanong ako? Yung nagre-record sa blackboard pa noon, yung may malaking... Ma'am, may tanong lang po ako, ma'am. Kasi para maging fair po tayo. Kasi lahat po kayo, pro Marcos po yung sinasabi ninyo. Kasi yun nanonood po sa akin, hindi lang Marcos. Para maging fair po ba? Kasi binabanggit natin yung confidential fund, yung mga ganyan, di ba? Na kasi sabi naman ng mga pro Duterte against Marcos, nasan daw po yung flood control fund? Bakit daw binaha ang Pilipinas? Saan din nila yung bilyon-bilyon na flood control? Ninakaw daw ni Marcos, sabi nila. Hindi pwedeng mapasakamay ni Marcos yun dahil mayroon pa siyang yung mga sa baba. May mga nasa ibaba siya. So hindi alam ni Marcos yun yung kung ano man ang nangyari doon sa ibaba. Hindi naman dapat nating sisihin yung nasa itaas. Kalkalin doon sa ilalim. Yung sinasabi niyo, ma'am, yung nag-manage. Yung sinasabi niyo kanina yung nag-manage ng fund. Kung sino yung naka-assign doon, siya ang questionin, hindi si Presidente. Di ba? Bakit si Presidente Marcos ang questionin nila? Dahil po kay BBM, nilabas niya yung pondo, pinadala niya sa mga ahensya. Kaya nga, yung mga ahensya na mamahala doon, ang questionin nila. Ano yan eh? Si BBM ang sinisisi nila doon, ninakaw doon niya yung pera. Hindi naman hindi naman direct kay Presidente yung fund na yan eh. Hindi naman niya hawak yun eh. Hindi, talagang nasa Siya ibaba. mahawak ang budget eh. Ako mahawak ang mga budget tungkol sa flood control. Yung mga ahensya mismo. Mga department. May kanya-kanyang jurisdiction yan. Kaso ang problema ng tao, kung may pagpak, Presidente agad ang sinisisi. Kahit walang kinalaman ng Presidente at hindi pa niya alam yung problema, Presidente agad ang sinisisi. Thank you very much. Napakaganda po yung sinabi niyo. Sino po bang pumayag na ano yun yung Samoa, di ba? Tinatambakan nila ngayon. Sino bang unang pumayag doon, di ba? Si Duterte? Ba't ibubunto nila kay Presidente Bongbong Marcos? Pinatigil ni BBM yun, di ba? Kaya nga, pinatigil niya, di ba? Bakit ibubunto nila lahat kay Bongbong Marcos yun ba? Sabi nung iba sabi nung iba kaya daw nagbabaha dahil doon sa ginawa nila sa MOA na yon. Dahil sa reclamation. Sino ba unang pumayag dyan? Di ba yung unang presidente, yung sinundan ni Bongbong? Yun ang dapat sisihin. Yung tubig, ginawa mong lupa. So, saan pupunta ang tubig? Sa lupa. Maghahanap ng dadaanan. Kaya ngayon, ang Maynila, ang dagat, yung dagat, city na. Nagkabaligtad. Diba? Common sense lang yan. Oo nga, yung dating dagat, naging city. Oo. Yung city, naging dagat. Oo. Diba, Nay? Galing. Oo nga, ang ganda. Ang ganda ng analogy mo. Depende yung sino presidente. Di ba? Ibinenta yung bakit lumawak ng lumawak, ibinibenta kung sino nakaupo. Tanong, sino ba nagbenta ron? Sino ba nagbenta ng lupa na yun noong panahon ni Duterte? Hindi, itong reclamation na to ngayon. Ma'am, salamat po sa opinion niyo, ha. God bless po, ha. Apo, alam niyo alam ko sa page na to, maraming matutuwa sa sinabi ninyo. Pero meron din naman hindi matutuwa sa sinabi ninyo, sigurado. Na bahala na sila. Tanggap namin kung wala matutuwa sa sinabi namin, pero ang totoo, si Bongbong Marcos kumikilos lahat yan. Lahat ng nangyayari sa bansa natin, pati na yung mga kalamidad na yan, nakatutok siya, hindi pa dumarating yung baha. Nakatutok na siya. May reason. Alam mo, Iho, you cannot please everybody. Kahit anong gawin mo maganda, meron at merong ibabato sa yung pangit. Ito po, halos hubaran na nila si Bongbong Marcos sa sinasabi nila eh. Yung buong pagkatao nilait na nila. Pero bakit hindi siya nagkasalita? Pabor ba kayo na hindi siya nagkasalita? Hindi kasi ang mabait. Kailangan tahimik lang siya. Okay na sa inyo kahit hindi nagkasalita. Pabor kami nun, unang-una. Bakit kami pabor doon, ha?
Hindi naman siya bastos na tao, di siya nagmumura, di ba? Kasyang Oh. mabait. Mga bata ngayon, ang dami nagmumura dahil nung panahon ni Duterte, natuto eh. O si Bongbong Marcos, nagmumura ba? Hindi. Nagsasalita ba ng masama laban sa mga Duterte? Hindi naman, di ba? Oh. Kasi mabait si Presidente Marcos. So sa inyo, ma'am, anong bati ko sa kanya, hindi siya nagsasalita na against sa mga bumabati ko sa kanya. so sa inyo, ma'am, hindi kayo naiinis kay BBM na hindi kumikibo? Okay lang sa inyo yun, okay lang. Naintindihan niyo po, naintindihan niyo po. Professional siya eh. Professional siya eh. Bakit siya Professional bababa siya eh. siya sa development tao? Professional siyang tao. Kaya tama lang yung ginagawa niya, manahimik na lang siya. Mas okay sa inyo yung ganun. Okay yun. Kahit anong batikos, trabaho na lang siya ng trabaho. Huwag niyang pansinin yung mga naninira sa kanya. Tuloy lang ang trabaho para sa bayan. Trabaho siya. Sa opinion ko, kaya hindi kumikibo si Presidente Marcos sa lahat ng batikos niya dahil alam niya sa sarili niya na hindi siya ganon. Hindi pa katao. Oo, kaya siya kahit anong batikos mo, hindi siya magre-react, hindi siya ano. Kasi malinis ang konsensya niya. Yun ang palagay ko ano niya. Diba? Si Nanay, parang may gusto sabihin. Nanay, ano sabihin mo na? Ay, anak ko, napatay. Ano, inarkila lang ng tao. Nadamay. Ano po Si yun? Duterte yun, nung 2019. Tukang? Sa tukang? Tukang. Nawalan kayo ng... Tama ng anak ko, inarkila lang yung tao. Nawalan po kayo ng anak dahil sa tukang? Oo. Dahil daw sa... Hindi po siya involved sa droga? Hindi, mabait ang anak ko, walang droga, mabait siya, estudyante siya Ilang dati taon sa po Maka. nung nawala? Nung nawala, 29. Nadamay 5 taon lang, na ngayon, lang. nadamay lang siya. So hindi po kayo pabor sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ayoko ano niya, hindi maganda yung ano niya. Sino po mas magaling para sa inyo? Ay, si Marcos ako. Marcos ba? Eh, tatay pa lang niya, sobrang bait na eh. Ang daming ginawa. Maraming pinagawa si Marcos. Hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao lahat ng pinagawa ni Presidente Edwin Marcos. BBM talaga ako. At ang pagdaloy ng ayuda, hindi kasi kwan dito. Nung araw, walang mga ayuda-ayuda na. Kasi nung araw, sunod-sunod na ayuda. Sunod-sunod po? Yes. Oh, ay sa akin naman, napakabait niya, super. I love you, Bongbong. Yung ayuda namin na, senior, yun lang. Bye-bye, I love you. Mga senior, sige po. Thank you, Nanay. Thank you po, thank you ha. Thank you po, thank you. Aba. Panoorin niyo po ha, panoorin niyo. God bless po, thank you. Ayan. Wala po eh. Thank you po, thank you. Ay, si ma'am, hindi ka namin natanong. Ikaw ma'am, sino mas magaling na presidente para sa'yo? Bongbong. Bongbong din? Kahit anong paninira dyan, kuya, bongbong Ano kami. nga, pakiulit ka. Kahit anong gawin paninira, bongbong pa rin kami. Bongbong din yan, ma'am? Yes po. Thank you. Kayo, ma'am? Thank you po, thank you. Grabe. Ang haba nung talakayan natin doon. Grabe, nakakagulat yung mga sinabi nila, mga kababayan. Boss, pa-survey naman. Survey lang, sino mas magaling na presidente para sa'yo? Si Bongbong Marcos o si President Duterte? Para sa inyo, sir. Opinion mo lang. Duterte. Sige, sir. Para sa inyo, sino mas magaling? Ito, si Bongbong o si Digong? Si Digong, balik si Digong. Balik si Digong, pareho kayong Duterte, sir. Sa'yo. Okay. Sir, ikaw, sino mas magaling para sa'yo? Duterte o Marcos? Duterte. Tatlong Duterte. Okay, tatlo. Sir, survey. Sino mas magaling para sa'yo? Si Digong o si BBM? Duterte. Duterte. Thank you po, thank you. Yan, narinig natin. Boss, pa-survey naman. Sino mas magaling na presidente sa'yo? Si Digong o si BBM? Digong ako, boss. Digong. Okay, thank you. Boss, survey lang. Sino mas magaling na presidente para sa'yo? Duterte o Marcos? Ha? Wala, no comment. Okay, thank you. Boss, excuse me, pa-survey lang. Sir, sino mas magaling na presidente para sa inyo? Si BBM o si Duterte? Bakit ako? Wait lang. Survey lang, sir. Sino na po? Sino mas magaling, sir, sa dalawa? Para sa akin si Duterte. Duterte po. Eh, sir, sino mas magaling para sa inyo? Turo niyo lang po. No bearing to, ha? Hindi po tungkol sa election to. Survey lang po.
Wala sir, wala kayong opinion? Eh sir? Sir, sino mas magaling na presidente para sa inyo? Duterte o Marcos? Wala sa dalawa. Ikaw sir? Baka kasi mabash ako eh. Hindi, wala po. Tanong lang naman. Tanong lang naman po. Sabihin nyo na naman kung sino mas magaling para sa inyo. Wala akong mapili. Wala kang mapili? Kayo sir? Wala kayo sir? Hindi kasi ako botante. Wala? Hindi naman po tungkol sa election to eh. Pareho na po presidente na to eh. Hindi naman po sila nangangampanya eh. Siguro pagtapos po siguro ni Dahil 2 years pa lang po. Hindi pa pwede i-compare. Parang dito. Thank you po. Ang ganda po ng assessment niyo. Ikaw sir, para sa'yo. Basta pag natapos na siya, Pagkatapos tsaka na lang lang mo din. sino. Okay sir. So far, okay naman. Hindi ko alam eh. Hindi alam. Okay, thank you. Ma'am, babala naman po survey lang. Sino po mas magaling na presidente para sa inyo? Duterte o Marcos? Bongbong. Parehas pong presidente yan, di ba? Opinion niyo lang po. Sa tingin niyo po. Wala sa akin. Wala po sa dalawa? Wala. Hindi kayo nagagalingan sa kanila? Okay. No comment. Sige, thank you. Guys, pa-survey naman. Oh. Tanong lang, sino mas magaling na presidente for you? BBM or Duterte? Wala. Opinion. Oh? Mas magaling so far. Siguro po si BBM. BBM po, kayo po. Wala ako eh. Wala. Hindi kayo nagagalingan sa dalawa? Si Ma'am BBM po. Thank you po ma'am for your opinion. Sir, survey lang. Kanino po kayo mas nagagalingan? Kay BBM na presidente o kay Marcos? Ay, wala po. Wala po sa kayo ng dalawa? Hindi po kayo nagagalingan? Hindi po. Parehong hindi? Okay, thank you. Sir, pa-survey naman. Kanino po kayo mas nagagalingan na presidente? Kay Digong o kay BBM? Parehong presidente po yan, di ba? Opo. Survey lang po. Pwede po ba Lady Robredo po? Hindi? Hindi naman po siya naging presidente. Dito lang po sa dalawa. Hindi ko po alam eh. Kung wala po, wala. Hindi kayo nagagalingan pareho. Kayo, sir? Meron kayo? Kay Duterte. Duterte po kaya. Thank you po for your opinion. Yan. Sir, excuse pa, abala lang po, 5 seconds lang oh. Tanong lang po, kanino kayo mas nagagalingan na presidente? Kay Tatay Digong o kay Presidente Bongbong Marcos? Opinion niyo. Kaya mo yan. Gloria. Kay Era pa eh. Keras naman ako eh. Hindi, between the two of them lang. Oh. Survey lang yun. Pipindal Ramos ako kahit hindi pa ako pinapakaw. Para sa akin si Digong. Digong ako kasi, Pares ba kayo? Digong po ako, Digong. Bakit po si Digong, sir? Wala, Digong din. nakatapos Digong na po. tatlo po kayo, Digong po. Tapos na po kasi yung term ni Digong eh. Pero kay Marcos po kasi hindi pa eh. Kumbaga hindi niyo pa mai-compare. Oo. Kasi kulang pa yung years ng service. Oo. Sige po. For now, Digong muna kayo. Oo. Kayo po, same lang? Or... Digong, naranasan mo ano. Digong din ako kasi yun nga katulad nila, hindi pa tapos yung termino ni Marcos eh. Okay. Si Digong dati nun, madami siyang nagawa sa Okay, bayan. so hintayin Except mo for lang. the yung judicial game. Ayaw niyo po yan? Daming namatay nun eh. Hindi po kayo pabor na ibalik yung war on drugs, Duterte style? Parang hindi kasi sa police brutality. Opo. Yun. Thank you po for your opinion, sir. God bless po. God bless. Sir, professor po kayo? Sir, pwede kunin lang po yung, yung opinion niyo. Sino pong mas magaling na presidente for you? President Duterte or President Marcos Bongbong? Mahirap. In your opinion po. Sa tingin niyo na po, sir. Parehas okay naman eh. Parehas pong gusto niyo. Thank you po for your opinion, sir. God bless po. Okay na siguro? Okay na, dito ako. Yan. Alright guys, tapos na po yung ating survey. No? Ang tinanong natin kung sino ang mas magaling na presidente para sa mga taong tinanong natin. Si President Bongbong Marcos ba o si ex-President Rodrigo Roa Duterte? So nakita nyo po yung mga sagot nila. Meron din sumagot ng Lenny, no, mga kababayan. At medyo humaba po yung talakayan natin. Marami po kasi doon na nag-comment. Talagang napasubo tayo sa mga comment at saka yung mga panawagan po ng iba nating kababayan. Alright? So wag nyo pong, ito po yung mga nagsabi na mas magaling si BBM, Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung nagsabi na mas magaling si ex-President Rodrigo Duterte. No? Ito po yung mga no comment. Ito po yung mga parehong hindi daw nila gusto. At ito rin yung kay Lenny, meron din kay Lenny. Okay, parehas na gusto pala. Sorry, yan. Okay? Thank you po. Huwag niyo kalimutan i-follow, share, mag-subscribe po kayo pag hindi pa kayo nakasubscribe. And till our next video po. God bless po sa inyo.